So guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon guys sa SM City, dito sa mga upuan sa labas. Dahil gagaling ko lang sa loob, nabili lang ako ng mga essential ko. Dahil galing ako kanina dahil nag-attend ako kanina ng Jumaa prayer dito lang sa tapat ng SM City o tapat ng tower na mosque. Pinakamalaking mosque dito sa Quinto Avenue, Icolan. At pagkatapos nga ng aming Jumaa prayer, dumiretso na ako dito sa SM City. At dito na ako nagkape. Namili din ng aking mga kailanganan sa bahay. So, sa pagkakataong ito guys, wala pa tayong hindi pa tayo nag-report doon sa ating in-applyan company dahil nga masama pa ang ating pakiramdam dahil may sipon ng ubo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ito dahil sa pagkakalam ko hindi naman ako naulanan. Naambunan ako nung may sipon ako at may ibo na. So sa natandaan ko, kumain lang ako doon sa restaurant sa aming labasan. O bago ko kumain, uminom ako ng malamig na tubig. Yun lang. Malamig talaga, galing sa water dispenser. Kasi may water dispenser yung restaurant na yun. Tagal na ako hindi nakainom kasi ng malamig na tubig. Baka yun ang dahilan bakit ako sinipon. Malamig na malamig, dapat pinaghalo ko yung init. Saka wala silang normal na tubig yung hindi malamig. Diba water dispenser supposed to be tatlo, hot, cold, saka yung normal. Hindi ko alam yung kung may pindutan silang normal, pero di ko, ang napindot ko yung cold. So yun ang ininom ko. Hindi katulad doon sa kinakainan ko sa Samboy Fried Chicken, hindi talaga malamig yung water dispenser nila. Hindi naaabot ng lamig dahil ang daming tao doon. So tagal lang dinasana yung katawan ko, baka doon nag-umpisa yung sipon ko. Tapos pagkatapos sipon, ubo. Buti nga gumaling na ngayon dahil nga bumili akong gamot. Nagparesita ako doon sa aming city health office. At ito nga, boses ko na naman ang naapektuhan. So sana'y gumaling na ako kasi bala ko mag-report Monday doon sa kumpanyang aking ina-applyan. Tatanong ko kung ano na resulta. Kung ako ba ay magkakaroon ba ng job offer para makapagpirma na ako ng aking kontrata at nang magka-orientation at mag-training, mapunta na sa production area. Kasi ang in-applyan ko doon na call center agent. So kung gusto niyo guys na mag-try sa call center, apply lang kayo guys. Pwede kayo mag-apply online, pwede kayong bumisita sa mga BPO company o yung business processing outsourcing company na tinatawag dito sa Davao City. Kung sa Davao City ka, meron dito sa SM City Icolan, meron din sa SM City Lanang Branch sa likod. Hindi ko nabanggitin ang mga pangalan kasi makikita mo doon malalaki ang mga building. Dito sa Centrale meron din, dito sa may Matina Times Square meron din, sa IT Park ng Matina meron din, doon sa MAA area yung nagwalkathon ako ng Pakalayo meron din doon. So napakaraming BPO company dito guys. Maraming call center ang kailangan, agent. Maraming call center agent ang kailangan. Magtiyaga lang kayo mag-apply, online man o kaya sa mga recruitment hub. Pag online ka mag-apply, doon ka mag-assist, interviewin ka, tawagan ka. Tapos pag pinapunta ka sa hub for assessment, punta ka. Kung apply mo chat support, kailangan mabilis ka talaga sa typing. At least mga 40. Pinakabagal mo dun 40 words per minute. Pero pag mga normal lang, kahit mga 30 lang, pwede na. 30 words per minute. Pag plain customer service representative lang ang apply mo. Kailangan kasi call center agent mabilis yung mag-type habang kino-confirm mo yung customer o yung kausap mo, yun yung dokumentaryo mo. Magawa ka na ng iyong dokumentaryo o report or assessment para mabilis. Maalala mo yung ano yung mga concern niya, ano pangalan niya. Kasi magagalit yung customer pag ulit-ulit ka magtatanong eh.
So ganun guys. So kung interesado kayo, apply na kayo guys. Walang age limit, walang religious discrimination, walang kahit anong lahi, kahit anong probinsya mo, Bisaya, Ilonggo, Waray ka man, Cebuano, Tagalog, tanggap ka. Mas lalo na sa Maynila, maraming hiring na sa Maynila, Quezon City, PITX, yun ang kadalasan nga ang papadala sa akin ng mga mga messages Maynila at sa Cebu, siyempre sa Cebu marami rin. Doon nga sana ako mag-apply kasi ang aking mga pamangkin nagtatrabaho sa call center doon, daming hiring doon. Kaso dito na ako naka-reside sa Davao City nga, dito na ako residente na talaga ako dito dahil dito na lahat ng mga address ko so dito ako maghanap talaga ng trabaho. Kasi one of this day, baka makapagbakasyon tayo ulit sa Cebu or sa Visayas. Sa Visayas, sa amin, meron dong malaking BPO company rin. Nag-apply ako. Doon ako sa General Santos na 2 years ago. Nag-apply ako doon sa General Santos City. Ako pinapunta for my assessment. Dahil dapat work from home ako mahina ang aming internet at napunta ako dun sa General Santos City at hindi ako nakapasa dun sa assessment. Nirekomenda ako dun sa mismong sa Southern Leyte kasi Southern Leyte ang sa Leyte ang ang main office, Ormoc City. So sabi ko pag-isipan ko dahil nga wala na akong bahay sa Leyte. Pero ang account, hindi ko pisado yung mga account yun iba-iba ang mga account nila medyo nahirapan ako sa assessment kaya di ako nakapasa pero talagang ganyan so hiring pa rin sila hanggang ngayon guys. Nagpupunta sila sa mga bayan-bayan tulad dito sa Davao City, punta sila saglit lang tapos Digos, ganyan. Meron silang mga lugar, kadalasan Dunkin Donuts sila pupunta, nag-hire. So, marami namang BPO company dito sa Davao City. Tsaga ka lang mag-apply online or sa hub, sa government hub nila. Ang maganda sa online, pag nag-apply ka, pag click mo apply, napasa agad yung mga question and answer doon, sagutan mo lang. Tapos pag may tumawag sa inyo, tandaan mo lang yung number at saka yung pangalan ng tumawag para hindi ka malito kasi sa dami ng in-applyan mo baka malito ka na sino yung applyan mo na tanggap ka na pala. So ganun lang guys. So yun lang at ako yung uwi na guys dahil hapon na. So yun lang pala vlog ko sa ito. Nasaan kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel John Carina TV. Peace.